Batayang polisiya sa bansa sa aspeto ng pagpapabilis ng investment. Inilatag na kaugnay ng workshop ng Asia-Pacific Economic Cooperation. Ang detalye sa ulat ni George Bandola mula sa Iloilo. Live. Kathy, natapos na nga ngayong araw ang 2 araw na Asia-Pacific Economic Cooperation meeting dito po sa siyudad ng Iloilo. At maganda yung mga napag-usapan at nakatakdang plantsahin yung ilan pa sa mga reforma na nais nilang isulong bago magtungo sa Senior Officials Meeting 3 ng bahagi naman ng Cebu. Patungo sa nakatakdang Senior Officials Meeting nga sa Cebu sa susunod na buwan, unti-unti nang nabubuo ang mga ng polisiya ng Cebu Action Plan. Kabilang dito ang hangarin ng Pilipinas na lumawak pa ang pamumuhunan sa bansa sa mga bansang kasapi ng APEC, lalo na sa sektor ng infrastructure at financial market. Sinabi nitong si Finance Undersecretary Gil Beltran, malaki ang capital space ng mga bansa sa Asia-Pasipiko, lalo na sa Pilipinas, kaya dapat na ito ang hangarin ng pamahalaan na mailagak sa mga public-private partnership projects o sa mga capital market tulad na mga long-term bonds, stocks at iba pa. Kaya bago ang SOM 3 sa Cebu, nakalatag na mga batayang polisiya sa bansa mula sa aspeto ng pagpapabilis ng investment at patuloy sa mga negosyante na mamuhunan. Sa panig ng Securities and Exchange Commission, sabi ni Commissioner Manuel Gaite, patuloy ang kanilang kampanya sa mga kanayunan at sa iba pa sa importansya ng pag-iimpok sa mga high-yielding investments. Kasamang Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsasagawa daw ng mga lecture series ito para maabot ang kamalayan ng mga individual at maging mga household earners. Kalinsabay din ito, patuloy na kinakampanya ang pag-iingat at pagbabawal sa paglalagak ng pondo sa mga scam. Paalala ng SEC at ng DOF, kung masyadong malaki ang pangakong interes ng perang nais ilagak, dapat na magduda na ang tao dahil mas malaki ang nakawin lang ang mga pondong ito. Narito ang magkasunod na pahayag na Finance Undersecretary Gil Beltran at SEC Commissioner Manuel Gaite. Key to rapid sustainable growth. We can only grow at a higher rate, 6% above, 6 to 7 to 8%, if we are able to invest adequately in infrastructure. You must have seen how growth could be stifled by lack of infrastructure. So we need to really look at infrastructure because it's very important in growth and it's very important in job creation, especially in the rural areas. We're also trying to put up the infrastructure that will allow savings to be pulled together, not only here in the Philippines, not only here, but also from other economies, so that when we are able to do cross-border transactions, then we can raise capital elsewhere for the much-needed financing of the infrastructure projects. For the ordinary household who have their savings, that they end up being duped by financial scammers. So definitely, it has a negative impact on the economy. Yan ang magkasunod na pahayag ni Finance Undersecretary Gil Beltran at ni Commissioner Manuel Gaite ng SEC. Mula rito sa Iloilo City, kasama sina Benson Ventayen, Logie Villaflor at Joel Mamaril, gayon rin ng RTVM at ang Maro para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Maraming salamat, George Bandola.